Dahil sa mga nakuhang buto sa Taal Lake, tingin ng Justice Department, credible ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy sa kaso ng missing sabongeros. Sinagot din ng DOJ ang alegasyong tanim buto o inilagay lang daw ang butong naiahon sa Taal. Nakatutok si JP Soriano. Desidido na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy na maghain ng reklamo o complaint affidavit laban sa mga pulis na sinasabi niyang kasabwat sa pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang sabongero. Sa Lunes talagang pupunta na ako sa Napolcom. Yung mga pulis na nabanggit ko ay ipapailan ko na ang doon sa Napolcom. Ayon kay Patidongan, aktibo pa raw ang isa sa mga sangkot na pulis at nagmamay-ari umano ng isang fish pond sa Taal Lake. Siguro doon dinadala at doon siguro tinagawa yung pagpaslang sa mga missing sabongero. Sa kabuuan, ayon sa PNP, 34 na sabongero at kasamahan nila ang naiulat na nawawala. Sa sobrang dami niyan, hindi ko masyado matandaan kung ilan yung mga nilubog nila dyan. Base doon sa mga video na naisin sa akin, sadyang mayroon talagang inilubog dyan. Nang makuha sa Taal Lake ang mga nangingitim ng buto, hinala ni Patidongan. Sa sobrang dami na yan, ginagawa nilang pambilisan, baka sinapsap na nila yan. Nilagyan ng pabigat na buhangin. Sinagot din ng DOJ ang alegasyon sa social media na tanim buto umano o inilagay lang daw ang mga butong na-recover sa Taal. Sinusuri natin ng mainam kung saan tayo dadalhin ng ebidensya. Kailangan yan, merong science-based, merong ebidensya. At yun ang tinutumbok natin ngayon doon sa pagkakaroon ng Forensic Institute. Daraan sa pagsusuri ang mga naiahong buto sa Taal Lake. Sa tingin pa ng DOJ kay Patidongan, Credible siya. At lalo na yung tinuturo niya na lugar kung saan pinagtapunan daw, ayon sa kanya, ng mga biktima ng dyan sa ganyang karumal-dumal na krimen, ay lumalabas na mayroong mga sako na buto. So, these are all developments that really would support his statement na real evidence. para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.